Hello, magandang gabi sa lahat. This is Justin Talk News PH. Good evening din sa mga uh, regular viewers natin. At before anything else, bago ang lahat, I would like to request, paki-pindot naman yung like, paki-share this video to your friends, and doon sa mga bagong viewers dito sa Justin Talk News PH, paki-subscribe naman kahit pa isa-isa lang. At we have a target to achieve the 1,000 subscribers na inaasam-asam natin na ma-reach natin. Napaka-kunti na lang ng kailangan. So I hope you will help this channel to reach 1,000 subscribers. Medyo maliit pa tayo, and we're trying to make a mark by attaining the 1,000 subscriber mark. So I hope you will help this channel grow by subscribing. Ngayong gabi na to, meron tayong napakagandang pag-usapan, napakagandang development. Actually, this is a good news. But marami na nagbigay ng mga kuro-kuro, mga opinion, mga reaction nila with regards to this event na nangyari kanina lang sa Senado. At para sa akin, hindi lang yung face value doon sa pangyayari na naganap kanina. Ang sa akin, may malalim na dahilan, malalim na reason, at malalim na dapat natin titingnan kung ano ba talaga itong pangyayaring ito. So, ito lang ang topic natin for this evening, at we have to make a very thorough discussions, opinion natin, at we have to make some comments and analysis doon sa mga scenarios na posibleng mangyari after this. So as a background, bago ako magbibigay ng background pala, so ano ba itong issue na to? This issue is with regard to the filing of Senator Robin Padilla filing a resolution to investigate the witnesses who were claiming that they were paid to testify, to become a witness in the Senate hearings. So, sino ba ang pinatungkulan nito? Si Michael Murillo. At I don't know if Robin Padilla I will secure more witnesses. Posible na maghahanap pa siya ng more witnesses na magpapahayag ng the same na pangyayari na sila ay nabayaran just to testify in a Senate hearing. At siyempre, sino bang pinatungkulan nito? Di si Senator Risa Hontiveros, kasi siya naman ang promotor nitong mga witnesses na to. At she was accused na by Michael Murillo na binabayaran niya si Michael Murillo. So kaya nga umabot sa ganito dahil nagkaroon ng recantation at nagpalabas sa YouTube na became viral video ang recantation niya, at talagang inaccuse niya directly si Senator Risa Hontiveros na siya ang nagbabayad at nagtatago sa kanya. So, at nagkumbinsi of course na siya ay magtestigo laban kay Pastor Apollo Kibuloy. But more than that, yan ang sinasabi ko, na yan ang face value niya, yung nakikita natin. But ano ba talaga itong pangyayaring ito? Sa tingin natin, ganyan lang yun. This is a personal battle of Risa Hontiveros para gipitin si Pastor Kibuloy. So kung titingnan natin, ganyan lang. Kumuha ng witness para maipakulong nila si Pastor Kibuloy. Sa dahilan na siya ay supporter ni President Duterte. Diyan nagsisimula ang mga behind the scene
na mga dahilan kung bakit nagaganyan. Tandaan natin, si Risa Hontiveros, siya ay what we call this, makakaliwa. Yung makakaliwa na reformist, yung akbayan. At ito ay sumanib sa pamahalaan at nanalo dahil nga tinulungan ni BBM at ni Lisa Araneta. But much of all, ito si Risa Hontiveros, talagang tinutulungan yan ni Lisa Araneta para magiging senador. So, nakikita na natin na kasama yan siya sa grand plan. Hindi natin sabihin na yan ay plano lang ni Risa Hontiveros. This is the plan of the government to destroy the Dutertes. Yan talaga. So, alam naman natin na ang ginagamit ng gobyerno ay ang buong departamento ng gobyerno para sirain ang mga Duterte. This is whole of the government approach. Ganyan ang ginawa ni na BBM. Nila tambaluslos kasi gusto na nila na habang buhay nila hahawakan ang pwesto na yan. Pwesto ng gobyerno. Gusto nilang hawakan na pwede nila isalin sa mga susunod nilang angkan. So, perpetual hold on power, yun ang gusto nila. At itong mga katulad ni Risa, katulad ni Boying Rimulya, katulad ni Lagdamio, ni Torre, yung Sinagibo Chudoro, gusto nila yan, kaya gusto nilang manatili sa pwesto habang buhay. At ang makakapigil lang dyan ang mga Duterte. So, dyan nagsimula. Talagang grand plan na nila yan. Grand plan. So, yung iba nagsasabi, ano na to, mabubuking na si Risa Hontiveros sa ginagawa niya. Not only that, hindi lang yan ang main reason. Mabubuwag yung mga other plans nila. Ngayon, doon nga sa pag kidnap kay President Duterte, totoong nagkaroon ng investigasyon si Senator Amy at nagkaroon ng investigasyon sa kanyang report. Sinabi niya na imbestigahan si Boying. I don't know kung na-file na ba yung kaso or yung findings ng ombudsman kung talagang may probable cause na sila ay dapat pailan ng kaso. Kaya nga si Boying gusto niya maging ombudsman para mabura na yan. So itong paglutang ni Michael Maurilio, maraming nagsasabi maniobra daw yan ng PDP Laban. Marami nang nagsasabi na sina Inday daw ang protector daw niyan. Hindi natin alam. But makikita natin na ngayon nagsimula na ang pagsibol ng oposisyon, real opposition dyan sa existing na administration ni BBM. Kasi ang isip natin noon na walang sa kanila, walang makapigil sa kanila, walang lalaban sa kanila. But this time, nakikita natin na this is in preparation talaga for the 2028. And it is starting right now. Na ito naman, nag-counter-offensive din itong nasa kabila. Sino ba itong nasa kabila? Sina Ruben Padilla. Ano bang partido ni Ruben Padilla? PDP Laban. Si Pastor Kibuloy, ano bang partido? PDP Laban din. Adopted na member ng PDP Laban. So nakikita natin na ito, more than itong mga criminal cases na pinapile ni cyber libel na pinapile ni Risa, it's more than that. It's more on the reality na gumagalaw na ang politika dito sa bansa natin at gumagalaw na yung totoong oposisyon at yan ang PDP Laban.
yung partido ni President Duterte. Hindi pwede ang bubugbugin lang nila yung mga oposisyon, na totoong oposisyon. Si Risa Ontiveros nagpresenta siya na siya ang minority, siya ng oposisyon. Hindi, kalukuhan yan. Ngayon na nangyari yung eleksyon na nanalo, salamat naman yung mga tao, after na kidnap si President Duterte, talagang kinampihan ng husto ang mga PDP Laban senators. At ngayon, nagsisimula na. Hindi pa nagbubukas ang 20th Congress at nagsisimula na itong totoong labanan sa politika. So, dahil ginamit nila ang Senado noon, kung sino-sino ang gusto nilang sirain para ma-connect nila sa mga Duterte. Alam naman natin ang nangyaring Quadcom. Walang ibang intention doon para masira si President Duterte, masisira si BP Inday, ang mga kapatid niya, si Pulong, si Basti, pati si Mans Carpio, kung naalala ninyo. At hindi naman pwede na pabayaan lang yan ng mga Duterte at Duterte supporters at that. And they are also moving to counter all of this. Hindi pwede yan magpabugbog kaya ka na lang. Anong nangyari doon sa... So, marami akong... Bago tayo pupunta dito sa... ito nga ang investigasyon na ikakandak ni Ruben Padilla, titingnan muna natin ang perspektibo ng ibang mga pangyayari na ginagawa ng administrasyon. Kitang-kita na talagang nakaplano lahat. Nakita natin yung kay Pastor Kibuloy. Talagang plinano nila yun para babagsak ang support ng SMNI kay President Duterte. Yan ang kulong kay pagbuhay ng kaso ni Pastor Kibuloy. At yun nga, naging successful sila, nakulong si Pastor Kibuloy. At masakla pa, natalo pa siya sa senatorial race. But despite all of that, buhay na buhay ang SMNI. Kahit nasa digital space sila, nagpa-function pa rin and they are very effective. Marami pa rin nagpapalo sa kanila kahit maya-maya tinatanggal yung nila, YouTube channel, kung ano-anong ginawa. Pero still, lumalaban dahil may prinsipyo yung at talagang totoong nagsusuporta kay Pastor Kibuloy at kay President Duterte. So ano ba yung binabalak talaga nila? Bukod sa dahil sa politika na katwiran na purpose, gusto rin nila kunin ang property ni Pastor Kibuloy. Actually, that belongs to the KOJC, pero they were not successful. Tandaan natin si President Duterte ang administrador ng KOJC. They were not successful in doing that. They occupied KOJC compound for 16 to 17 days. But still, hindi sila naging successful. So ito na nga, lahat ng ginawa nila, yun, nabubuking na ngayon. Kasi ito, bumaliktad si Michael Murillo eh. Sinabi niya anong katotohanan. At doon sa sinabi, ito talagang magpatibay ito na talagang meron silang grand plan. Dahil nakita niya doon, nakasama pa siya sa meeting para ang purpose ng meeting daw na yun para i-extraordinary render si Pastor Kibuloy papunta ng US. Kasi may taga-embassy doon eh. May taga-DOJ, may taga-NBI. Nandoon si Lagdamio. This is according to Michael Murillo. So, nakikita natin kung totoo yung sinasabi niya na this will attest to the fact na talagang may grand plan. At nakikita naman natin sa mga ginagawa ni Risa. Yung kay Alice Guo, ano yun? Dinidikit nila yun para ma-implicate si President Duterte. Pero hindi nila kulang sila sa ebidensya sa connection. Kaya nga
pati si Harry Roque talagang inipit nila. Pero wala, walang connection talaga eh. Oh. Kaya palpak sila doon. Pero hindi sila tumigil. Kaya nga, yung last resort nila, kaya talagang kidnapin na lang si President Duterte. At ngayon, anong nangyari? Yung mga plano nila nag-unti-unting bumabaliktad sa kanila. Nagbumirang sa kanila yung mga ginawa nila. Itong kay BP Inday Sara impeachment, ano nangyari ngayon? Matuloy pa ba yan na may question na about constitutionality dyan sa violation nila ng 1-year bar dyan sa 4 na impeachment complaint na sinampa nila? Paano nila sagutin yan? Na ang dami nilang violation. Yan ang sinasabi ng mga defense lawyer ni Inday. O, paano natin ituloy ang impeachment trial kung may question na sa jurisdiction? Ang ibig sabihin jurisdiction dahil maraming linabag yung pag-file nila ng impeachment case, yung article of impeachment nila, malaki ang question mark kung legal ba o hindi. So, nakikita natin na unti-unti nalalaglag. Unang-una yung eleksyon. Just recently, nangyari ang eleksyon. Ano nangyari? Kahit sabihin natin na marami pa rin mga congressman na mga tuta ni Tambalusos na nanalo, pero hawak na ni President Duterte ang Senado. Hawak na ni Presidente yung ibang mga rehiyon dito sa Pilipinas. Hawak ng PDP Laban. So, sumisibol ang PDP Laban. Kaya, talagang mahigpit ang labanan nito. Kaya si Boyeng, bising-bisi, maghahanap ng mga ebidensya para talaga ma-implicate si President Duterte. Wala rin. Kahit naikulong mo si President Duterte, anong mangyari? Kung anong mangyari ni President Duterte sa The Hague, panalo pa rin siya. Dahil nakita naman natin anong resulta. Bumaba ba ang trust and approval rating ni BP Sara? Tumaas pa nga. Nakikita mo, kahit anong gagawin ninyo, hindi talaga ninyo mapatumba ang mga Duterte. At itong ginawa nga ni Risa Hontiveros na allegedly na binabayaran yung mga witnesses. Ngayon, bumabalik sa kanila dahil bumaliktad yung isa eh. At dito sa gagawin ni Robin Padilla na sinasamahan ng ilang mga senators, talagang labanan yan. At nakikita natin na marami ang Duterte 7 plus, sina Cayetano, si Mig Zubiri, si Pia Cayetano, si Mark Villar. Plus yung 7, almost 11 na yan. Kung majority ang butuhan dyan, ilan na lang ang kulang? 3, 2, panalo na. Kaya talagang delikado ang administration with the way things are going. At ito si Chis Escudero, alam na niya na wala nang ganyang kalakas na puwersa. Wala na rin si BBM. Ano pa bang gamit niya? Limdak na talaga siya. Kaya medyo pumapaling din siya dito sa Duterte group para naman kung anong mangyari, biglang matanggal yan si BBM, may masisilungan siya. At yan ang mentality diyan sa loob ng Senado. Ang political future nila should be assured. Kaya nga yan masakit eh. Yung mga naninira ni President Duterte, maya-maya, nandito na. Isa na sa mga supporter ni BP Inday Sara. I don't know kung anong gagawin ni BP Inday Sara. Aakseptahin ba niya yung mga yan? O talagang itakwil niya yung mga yan? Siguro, yung mga grabe na ang ginagawa, pwede yan. Sabi pa nga ni BP Inday, politiko siya eh. Posibleng tatanggapin pa rin yan. Dahil ganyan naman ang laro ng politika dito sa Pilipinas. Ngayon, magkaaway kayo, sa sunod na pagkakataon, magkakaibigan kayo. Pero yung sinasabi niya na si Amy Marcos talagang kaibigan na niya noon pa, outside of politics. Yan ang sinasabi niya.
Pero ngayon nga, medyo umaksyon ng kundi si Jaime regard dito nga sa pag-file ng resolution para imbestigahan yung mga witnesses. Particularly si Michael Maurilio yan na nagpabayad yan sa Senate hearing ni Risa Hontiveros. Sinong may sumama ng mga senador, sumang-ayon dyan sa pag-file ng resolution, pumirma. Marami yan. Lahat na Duterte, Duterte 7. Sino ba yon? Si Senator Bato, si Bungo, si Marcolita, si Ruben Padilla, si Camille Villar, si Amy Marcos, 7 na yon. Sinamahan ni Mark Villar, si 8, si Cayetano, si Pia Cayetano kasama rin, pumirma dyan sa pag-file ng resolution na yan para sa investigasyon. At saka si Mig Subiri, kaya 11 sila lahat. Paano na yan si Joel Villanueva, yung majority floor leader nila? Sasama din yan. Kaalyado ni Mig Subiri yan. Yung dalawang Estrada, sasama din yan. Kaya yung picture na yan, yan din ang kung matuloy man ang impeachment, pero wala na dead on the water na yan. Ang sinasabi natin lagi na hindi talaga yan lulusot. Kasi may pagkatanga itong mga crocodile Ang dami nilang sabit doon sa pasa nila ng impeachment case, ng articles of impeachment. Ang daming sabit. Doon sa huli kong vlog, yan, dinidetalye ko kung ano yon. I hope kung makita niyo yon, pero ilan lang na, parang wala yatang nanood. Dinitalye ko na yon, yung mga demand, A, B, C, D hanggang J, ang demand ng Supreme Court na sasagutin nila. Yung order ng Supreme Court na sagutin nila. Ngayon, anong ginawa ng House of Representatives? Nagpasaklulo sila sa Solicitor General. Ngayon, ang may problema ngayon, yung Solicitor General. Nasaan na si Bukoy? Napagagaling na sumagot. Anong pinagsasabi? Sina Luistro, dapat silang sumagot. Si Chua, si Samura, si Kunggon, sino pa ba yun? Si Asidre, yung mga yan, mag-meeting kayo, sagutin ninyo yan. Yung sinabi ng, yung demand ng Supreme Court na sagutin ninyo. Magagaling kayo di ba? Ngayon, sama nyo si Abante. Siyempre, kasama bubuhayin din nyo yung Quadcom. At alam naman natin anong maging iimbestigahan ninyo dyan. Ang iimbestigahan ninyo dyan, yung bank account ni Inday Sara. Mabigat yan. Dahil hindi yan maging basihan sa impeachment kung bank account. At saka, meron tayong bank secrecy law. Illegal ang pagkuha nyo ng impormasyon na yan. Katulad yan sa nangyari kay Trillanes na sinasabihan na may malaking pera sa BPI Julio Vargas, si President Duterte, si Panilo pa nga nandoon. Ang lumabas, 15,000 lang pala ang pera ni President Duterte doon. Baka ang ganyan din ang mangyari dyan kay yung history na tumatanggap daw ng pera galing sa mga drug lord. Kaya nakakatawa Ngayon, balik tayo dito sa kay Risa Hontiveros. So, akala natin na si Risa lang yan. Hindi po. Malaking yan. Si Risa lang ang humarap dyan. Pero actually, whole of the government approach yan. Kasama si BBM, kasama si Lisa Aranita, si Tambaluslos dyan. Magkasama sila, buyin dyan sa pagplano niyan. Ngayon, unti-unting sumimplang yung mga plano nila. Ano kaya kung in the course of the hearing ng yung final resolution ni Ruben Padilla, kung lalabas si Amanda, yung si Portugal, lalabas yan, babaliktad yung lahat. Ano mangyari kay Risa niyan? Pwede siya makasuhan dyan. Tulad sa nangyari kay Dilima. Pwede siya makasuhan. I don't know kung anong kaso ang hindi naman siya immune for suit
Kung magkakaso siya, pwede siyang kasuhan. Kung anong findings yan sa Senate hearing na yan. O kung lalabas siya dyan, mapapahiya lang siya. Kaya talagang ano rin, no, napaka-powerful ng prayers. Dito natin maprubahan. Dati, dahil kinakalaban niya itong pastor, na matinong pastor na walang kasalanan ginagawa. O, talagang gusto lang ipitin dahil supporter ni President Duterte. At in-anticipate nila na susuportahan din si Sara. So, this resolution na sinampa ni Robin Padilla, hindi lang yan between Robin Padilla and Risa Hontiveros or personal na ano lang, hindi. It is between the administration of BBM and the PDP laban. Ganyan ang labanan dyan. Nakikita mo, call to action. Nag-act agad sila. Oh. Kasi pagdating ng 29, titirahin din nila yung yung dismissal ng impeachment case ni VP Inday Sara. Oh, nakita mo naman sa demeanor ni Inday Sara doon sa dahig, nagpapa-interview siya. Talagang full of confidence dahil alam niya na talagang ma-dismiss yung kaso na yan. Oh. Noon pa natin sinabi, talagang wala talaga yan. Sabit na yan dyan sa 1-year bar ng impeachment case na sa isang taon. Ngayon, anong sabi ni Senator Marcolita? Kung meron dang tatayo na paano pag-usapan ba natin yung with regard to the impeachment. Ang sabi ni Senator Marcolita, di ba tapos na yan? Oh, di ba June 30 tapos na yan? Ang patay na rin yung 19 Congress. Di ba tapos na yan lahat? Oh, hindi naman nila nasunod yung ni-request, ni-remand ng Senado. So, anong gagawin natin? Kung bubuhayin yan doon, tapos na. Yun ang sabi ni Marcolita. So, wala talagang pag-asa na ma-crossover. Marami nagsasabi, crossover yan. Hindi. Sigurado yan, haharangin yan, magkaroon ng botohan. Kaya doon pa lang sa sinabi ni Senator Marcolita, ang sinabi doon, kung pag-usapan pa ba natin yang impeachment na yan dito sa 20th Congress. So magkaroon ng debate. Iba naman ito sa gusto mangyari kay Senator Bato, dahil kay Senator Bato mag-file siya ng motion to dismiss. Kay Senator Marcolita, iba ang sa kanya. Sasabihin niya na dapat ba pag-usapan ito? Tapos na ito pinag-usapan sa 19th Congress. Dapat pa ba pag-usapan natin dito sa 20th Congress? So magkaroon ng debate na bakit hindi pwedeng pag-usapan na yan. Pag-usapan pa lang ha. So hindi pa nakumbin ang impeachment court. Doon pa lang kung iti-take up pa ba natin to. Wala pa ng motion to dismiss eh. So, sabi ni Senator Marcolita, so mangyari niyan, magkaroon ng botohan after the debate. Kasi ang una nilang gagawin yun, mag-iilik ng Senate President. Probably ngayon the things are going, si Chis Escudero pa rin ang maging Senate President. So ganyan ang mangyari dyan. So, kung pagbutuhan yan, wala na, laglag na talaga yung impeachment na yan. So, sabihin natin, 1-0. 1-0. Talo na sila sa kabila. Ganyan ang labanan. Ito na naman kay Risa. Kung anong mangyari dito, 2-0 na to. Laglag yung nila. Nabuking. Nahayag sa lahat ang ginagawa nila na nagbabayad lang pala. Hindi naman galing kay Risa Hontiveros yan, galing kay Tambulos yung pira niya yan. Yung ang allegations ng iba. Hindi natin alam kung ganyan katotoo, but the alleges na. Siyempre, may hawak ng pera yung Kongreso. Saan ba galing ang pera niyan? Galing yan kay Tambi. Doon nga nakakatawa nga doon sa yung kung sa perusal, kung talagang
na tingnan nila mabuti yung demanda, and at the same time kung ano yung mga charges, ano yung uh, content content ng article sa impeachment, merong kaakibat yun na mga ebidensya, yung charges. So yung mga charges niyan, so ito ang ebidensya. Pero ang sinabi na nga sa mga defense lawyer, wala namang facts. Walang, ano yung term nila? Ultimate facts. Walang ultimate fact na katotohanan na magturo ito ginawa ni ni Vice President Sara. Ultimate facts pala ang sinasabi. Pero yan, hindi na paano ka pag-aralan 30 minutes lang? Napaka-imposible. Dapat intindihin mo kung ano itong mga sinampa natin na mga charges against Vice President Sara. Ano bang ebidensya natin? Yun ang wala. Wala namang ebidensya eh. Kaya yun ang isa nakakatawa. Dahil yung sabi ng iba, kung hindi ako pipirman yan, kahit hindi ko nabasahin yan. Basta pipirmahan ko lang yan dahil nga pinangakuhan ako ng project sa distrito ko. Yun lang ang reason na pumirma ako. Nakita na natin, nagkabukingan. Ngayon, natuto yung sinasabi ni Tubichangco na talagang linagyan sila para nga sa pangako ng ayuda. Pero may lumabas na pera, 150 million. I don't know kung paano yun, cash ba yun? Or, kasi sako-sako na yung mga duffel bag daw doon. May pera daw talaga na cash na pinamimigay during that time. Kasi kinulong sila doon sa session hall. Doon nagkabigayan. Allegedly. Yun ang mga bali-balita. Marites lang yan. So, it's not, hindi yan talagang napatunayan kung totoo. But, alam mo naman ang balita, may pakpak yan. Kaya, yun ang nakukuha ng karamihan. So, yun na nga, ito ngayon, itong present na nangyayari, talagang naisip ko talaga noon pa na ito, once na yung after na magbunyag mag-recant si Michael Maurilio, yun na nangyari. Talagang pinail na ni Ruben Padilla. Huwag mo sabihin hindi nag-usap si Inday at saka si Ruben. Kahit na hindi member ng PDP Laban si Inday, pero sigurado yan magiging PDP Laban ang kanyang partido in 2028. Kasi lahat na mga senador niya puro PDP Laban eh. Huwag mo sabihin na ibang ang hugpong, hindi naman yan national party. Yan ang magdala sa kanya, sigurado yan. Not unless gagawa siya ng party ngayon, pero hindi yan eh. Kasi established na ang PDP Laban. Nakapag-presidente na nga eh. Ayan si President Duterte. Yung mga congressman na mga kurakot, biglang naglipatan. Doon kay Tambaloslos nung malaman na may bigayan, mayroong pinangakong pera doon sa mga infra projects. Kaya yun ang pang-akit ni Tambaloslos sa kanila. So ito, hindi lang itong simpleng pag-file ni Senator Ruben Padilla. This is the start of a warfare. Warfare ito. Start of a warfare between two parties. Itong kay Martin, do ang party niya lakas, at Filipino Federal Party, PFP, Philippine Federal Party, something like that. Ito ang bearer ni BBM na hindi naman tinulungan, iniwanan, kaya marami naglipatan eh. Umalis dyan sa partido na yan dahil hindi sila sineportahan. Yan si Bam Baricuatro galing sa partido na yan. Siya nagsabi na hindi kami tinulungan, binabayaan lang kami. Kaya nagmaisog na lang si Bam Baricuatro, naging independent, dinadala naman siya na maisog. So ganyan ang nangyayari. May political na nalabanan ngayon. So itong move ni Ruben Padilla, napakaganda. Alalahanin natin si Ruben Padilla ay previous
previous president ng PDP, ngayon si Basti na ang presidente ng PDP Laban. So, yung ang sinabi ni Ruben, totoo pala yung sinabi niya na mag-resign ako dyan para makafocus ako dyan sa Senado. Kaya dyan magsimula ang labanan. Dyan sa Senado na yan. Ngayon, diluted niya yung majority. Kasi kasama doon si Bam. Sinabi na independent black daw, hindi. Nandoon. Binibigyan ng committee. Yung dalawa. Si Bam sa education, tapos si Kiko sa agriculture. Yun ang committee nila. Ayawan nila yan. Kung anong sasabihan ni Chess, susunod yan. Pero I don't know kung anong sabihin ni susunod pa rin ba yung mga yan? Yung mga legislative agenda ng presidente. Susundin pa kaya ng mga senador na yan? At dito sa hindi susundin. Sumama lang sa majority yan dahil itong sa impeachment na to. But with other matters, siguradong hindi yan magkasama. Magkaiba ang pagpaling kasi sabi nga nila 24 independent republics daw yung Senado. So kanya-kanya silang desisyon. At itong kagandahan dito dahil solid yung Duterte 7. Plus nga, may plus na si Mark Villar, si dalawang Cayetano, ito namang dalawang Estrada, siguradong sasama yan. Plus si Migs, kahit si Migs sabihin niya veterans black siya, kasama sina Lacson, pero nandito ang inclination niya papunta ng Duterte black dahil taga Mindanao siya at biktima rin siya nung hindi siya sumang-ayon diyan sa People's Initiative, pinalitan siya ni Jesus Escudero. So ganyan ang pangyayari diyan, labanan na yan sa politika. Ito nakita nila ang pagkakataon, titibigan nila si Risa Hontiveros. Kahit alam nila, hindi naman talaga mananalo yan. Pero nandyan si Bam Aquino at saka si Kiko. Kaya, titibagin din nila yan. Ganun ang gagawin dyan. Kaya dito naman sa yung maiwan na talagang administrasyon, yung mga tauhan ng alyansa, dumagdag si Suto at saka si Lacson. Malamang si Rapi Tulfo pero hindi papayag si Martin yan. Sabihin ko kahit matalo yan, mahina yan sa survey, tatakbo pa rin yan, gagamitin niya yung pera niya. Kahit matalo yan, tatakbo pa rin yan. Ganyan, parang si Buyeng, tuloy-tuloy lang ang paninira. Ganyan ang style nila. So ito, magandang itong ginawa ni Robin na sinimulan na talaga nila. Nabubuwagin yan, na frontal na ang nila, ang encounter. Talagang labanan na to. Hindi natin malaman kung anong sasabihin ni Risa diyan. Definitely yung pa rin sasabihin niya na yan, tumulong lang kami ni Michael Maurilio, ganito, ganyan. Kaya rini-rescue namin yan kasi nagpaparescue. Paano ngayon? May hawak na video yan na magpatunay na talagang binayaran siya siguro doon sa video. Ayan na, talagang delikado si Risa Hontiveros yan. At sigurado ako kung mangyari yan sa kanya, bibitawan yan nila BBM. Bibitawan yan, pabayaan yan. Tingnan mo, ano mangyari dyan. Bibitawan yan kung tatagilid na talaga yan. Yun ang mangyari sa kanya. So ngayon, ito, nakikita na natin kung ano ang mangyayari sa mga susunod na mga buwan after magbukas ang 20th Congress. Talagang may labanan dyan sa loob. At nakikita na natin si Lacson at saka si Tito Soto, talagang tauhan ni BBM yan, yung mga pronouncement nila. Talagang administration yan, dalawa na yan. So, makikita na natin ang division unti-unti dyan sa loob ng Senado. Dito naman sa Kongreso, kahit sabihin nila na si Tambaluslos pa rin na hawak, pero merong sisibol dyan na grupo na lalaban dyan
natatayo dyan, na maging fiscalizer dyan sa loob ng House of Representatives. Sigurado yan. Going into the 2020 election, marami diyang papanig kay VP Inday Sara. Wala na silang magagawa dyan. Isa lang ang kaya nilang gawin kung may masama silang gagawin kay kay Vice President Sara. Yun lang pag-asa nila. Pero hindi nila magagawa yan. Hindi nila kayang gawin yan. Maraming nagpuputikta kay VP Inday Sara. So, ito nga, maraming excited na mabunyag na si Lisa Ontiveros sa mga ginagawa niya. Ang inaantay ko dyan, kung isa sa mga tanong ko, kung yung mga witnesses ng mga previous niyang mga kaso, o kung biglang mag-appear dyan si Jeng Paras o si Atty. Topacio, lalong masaya dyan. Lalo na si Atty. Topacio. Yung mga previous niyang mga witnesses na binabayaran din. So, there's a possibility na isama yan dyan sa investigasyon. So, papalag si Rizal Ontiveros, pero wala na siyang wala nang kumampi sa kanya dyan pa lang sa Senado. Wala na siya, maging independent siya nga lang mag-isa. Sabi ni Mig Subiri, nakakaawa si Rizal Ontiveros. Ganyan talaga ang fate minsan ng tao. Kung down ka, wala ka ng kaibigan, talagang tuluyon kang sipain at tirisin dyan sa pagkakataon na yan. Kasi wala natural yan nangyayari sa buhay ng tao. Yan ang destiny mo. Sa mga ginawa mong kabalastugan, bumabalik sa iyo. So, yan nga, ito, medyo maraming excited niyan kung kailan i-schedule yan. Hindi pa naman nagbubukas yung Senate. Marami talaga mangyayari dyan sa 20th Congress. Napakagandang panoorin yan. Marami mga events dyan na mangyayari. Kasi, na-form na yung nagkaroon ng form yung opposition, which is the Duterte 7, na talagang mga solid supporter ni President Duterte. Ngayon, yung kasunod dyan, yung mga sinampa ni Ruben Padilla na for repatriation, yung nga, may vlog ako na ganyan. I hope na panoorin ninyo yung vlog ko kung paano ko diniscuss yung regarding sa repatriation ni President Duterte. Magpapile din siya ng bill, ng resolution with regards to that. At bukod pa yung house arrest sa embassy ang ipapile ni Senator Cayetano. Pero kung maaprubahan ng ICC Court ang interim release, wala na lahat yan. Di ba? Except for yung repatriation ni bill ni resolution ni Ruben Padilla na yung diniscuss ka nga doon sa yung vlog ko ng nakaraang 2 araw yata, imposible yan na pipirmahan ni BBM. So panoorin na lang ninyo yung vlog na yan. Hanapin na lang ninyo, nandiyan naman sa publish videos ko. So dito babantayan natin, panoorin natin kung anong maganap. Basta alam na natin na this is not merely an encounter between Risa and the witness or Ruben Padilla, but the entire party, government and the opposition. Ganyan ang nangyari dyan, and this is the start. Ito yung start. So lagi nating bantayan natin ang mga pangyayari yan sa Senado. At dito sa Kongreso, sigurado ako meron din mga pangyayari niyan. Kasi nakikita natin sila Lucy Torres, si Richard Gomez, ang congressman. Magpo-form ng block yan dyan din na talagang supporter ni President Duterte, na alam naman natin na iniipit din siya Iniipit siya, si Tambaloslos yung nag-utak yan.
Kaya ito, magkaroon ng aggravation yan. Grupo rin. So, maganda ang political events na mangyayari dito sa 20th Congress. So, bantayan natin yan at panoorin na lang natin kung anong maganap dyan sa Kongreso. So, siguro with this, hanggang dito na lang tayo para sa broadcast natin ito, sa episode na to. Salamat sa pagdalo ninyo, sa pagpakinig ninyo dito sa Justin Talk News PH. But before leaving this channel, paki-subscribe naman, paki-pindot naman yung subscription button. And also, ring that notification bell para anytime na meron tayong bagong vlog, ma-notify ka kaagad kayo. At also, paki-like, paki-pindot yung like and paki-share. So with this, salamat at good evening sa inyong lahat, both here in the Philippines and outside abroad, kung saan man kayo sa mundo. Thank you po.